Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Welcome po sa programa ng Daily Mana. Ako po ang inyong makakasama na magbabahagi ng pangangaral ng magandang balita ng kaligtasan, ang salita ng Diyos. Ako po si Sister Gina Medores. Welcome po everyone sa programa ito. Bago po tayo magpasimula, let us pray first. Bow our head and maraming salamat po o Diyos ang makapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na maipangaral ang iyong salita o Diyos. Salamat sa opportunity na makapagbahagi ng iyong salita. Bantayan mo po o Diyos ang aking mga labi, ang aking isip at ang aking damdamin. At ang iyong kapangyarihan ang siyang laging maihayag. At patuloy, Lord God, na ikaw ang siyang maghari sa umagang ito. Sa iyong pagpalang kami po pinagtatagubilin ang kabuuan ng programang ito. Salamat pa ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Thank you, Lord, sa pagkakataon na minsan pa ay kami ay iyong samahan sa pangangaral. Ang teksto po natin sa umagang ito ay ayon po sa hango sa aklat ng unang Pedro, chapter 4, verse 10. Ito po ang nilalaman ng 1 Peter 4. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Dahil nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, sa kanyang larawan, at mula sa alabok, nararapat tayong maging tagapamahala o steward ng lahat ng kanyang nilikha. Amen po ba? Napakahalagang unawain natin ang konsepto ng stewardship or ang pamamahala ng ari-arian ng Diyos. Kakaiba at espesyal ang tao sa lahat ng kanyang nilikha. Amen po ba? Ginawang kinatawan o katiwala ng Diyos ang tao, saklaw ang pangangalaga sa kalikasan. Hindi lamang ang sarili, pamilya, organisasyon, o kundi ang buong mundo. Bilang mabuting katiwala, tayo ay may layunin. At sinangkapan ng Diyos upang gamitin ng may pakinabang. May iba't ibang kaloob tayong tinanggap. Ayon sa aklat ng Roma chapter 12 verse 6 hanggang 8, sabi dito, yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin. Ipahayag natin iyon ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Sabi, ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Verse 7, kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. At mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung ang pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung magkawang gawa, gawin ito ng buong galak. Amen? Napakaganda po ng sinasabi ng talatang ito. Sabi, mga kaloob na magkakaiba. Anong kaloob ang tinanggap mo, kapatid? Gamitin ninyo, sabi dito, gamitin ninyo sa kapakinabangan, sabi ng ating teksto, sapagkat ang bawat isa ay may tinanggap. If ever na hindi mo pa alam, kapatid, kung ano yung tinanggap mo, o lahat kasi sabi doon sa teksto natin,
ang bawat isa ay may tinanggap. Amin po ba? Kung hindi mo pa alam kung ano yung kaloob na nararapat sa iyo, you be ask God. Kasi ang Diyos, kapag nagtanong ka, may sagot. Para hanggat hindi pa siya dumarating, yung bang may panahon pa para gamitin at ito ay may pakinabang para sa kanyang kapakinabangan. Amin po ba? Kaya sabi, pagtuunan natin ng pansin na ang sinasabi, dito po ako bibigyan ko ng focus itong verse 7 ng Roma 12 verse 7. Sabi dito, kung paglilingkod, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Amen po ba? Nung tayo nilikha ng Diyos, ayon sa kanyang wangis, pinagkalooban niya tayo ng pamilya. Physically, pinagkatiwalaan tayo ng pamilya natin kinabibilangan sa atin. Kung naaalala niyo yung binanggit ko kanina, may 3 akong binanggit. Sarili, pamilya, organisasyon, at sa buong mundo. Mag-focus tayo sa sarili. Sabi dito, pinagkalooban tayo ng Diyos ng talento. Tayo, pinagkatiwalaan tayo ni Lord ng isang talento. Kaya sabi dito, kung ang tinanggap mong talento ay pagtuturo, kapatid, ang unang makikinabang sa pagtuturo at talentong tinanggap mo ay ang ating pamilya. Kasi sila yung unang ministry na ibinigay sa atin. Amen. Ang una nating inaaruga ay pamilyang pinagkatiwala sa atin. Pamilya ang unang tumanggap ng kaligtasan bago po tayo makapagbahagi sa iba. Ang unang-unang makikinabang ay ang ating pamilya. Amen po ba? Dapat na ibahagi po natin sa ating sambahayan ang kaligtasan. Kasi yun po bang hindi mahirap magministeryo sa labas ng tahanan kung sa loob ng ating sambahayan nagsisimula ang paglilingkod at pangangaral para po makita na tayo po isang tayo po isang epektibong lingkod ng Diyos. Amin po ba? Sapagkat ang pamilya po ang siyang unang dapat na nakikinabang. Kung paano po ang magsasaka, sabi nga ng Bible, ang unang ani ng kanilang itinanim ay ang magsasaka ang nakikinabang. Ganun din po dapat tayo. Amin po ba? Ang sabi dito, tayo ang unang nakatanggap ng salita ng Diyos at tayo ay nakakilala. Tayo ang siyang unang magbahagi sa ating sambahayan. Sabi ng text natin, binasa kanina dun sa Roma 12:7, magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. A gift of exhortation or encouragement. Binigyan po tayo ng kakayanang magsalita. Gamitin po natin ito para may pakinabang ang ating mga labi. Po ba? Sapagkat pag alam po natin ang katotohanan at hindi po natin ito ibinahagi, tayo po ay may pananagutan. Amen po ba? Sabi po ng Santiago 4:17 ESV version, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi naman ginagawa, tayo po ay nagkakasala. Di po ba? At ang ating, nung tayo nilikha ng Diyos na kawangis niya,
ang bawat parte ng ating katawan ay inilagay ng Diyos, ang bahagi ng katawan sabi niya dito, 1 Corinthians 12:18, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Sabihin, may layunin kung bakit nilikha ng Diyos ang ating mga labi, ang ating katawan, ang ating mga mata, the parts of our body. Bakit meron nito? Kasi dapat may pakinabang. Amin po ba? Ngayon, at itong ating katawan is a body of Christ, a temple of God. Sabi nga ng 1 Corinthians 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paano po natin iingatan ang ating katawan, sarili, para sa ikalalawalhati ng Diyos ayon sa kanyang layunin? Amin po ba? Ginawa tayong special ng Diyos because God's Spirit is in you. He lives in us with His purpose. Amen. Tingnan po natin itong sa bawat bahagi ng ating katawan, meron po itong pakinabang. Kung ang ating katawan is temple of God, at ang bawat parte ng katawan natin ay mahalaga sapagkat ito ay may layunin. Sabi ko nga kanina, kung tinanggap natin ay pagtuturo, tayo ay magturo. A gift of exhortation or using our mouth. At ang mouth kasi sa part ng body of Christ napakahalaga ang mouth. Ito'y nagpapalakas sa mga nanghihina sa pananampalataya. Amin po ba? Kung tayo ay may gift of encouragement, dapat ginagamit po natin yan upang magpalakas sa mga kapwa natin mananampalataya na naghihina, na nawawalan ng pag-asa. Tayo po yung dapat umabot sa kanila na manumbalik, kasi tayo yung pinagkatiwalaan ng gift na gano'n bilang encourager. Sabi dito, kung tayo may labi, gamitin natin. Kung tayo may kamay, gamitin natin. Diba, naamis nga po ako sa alam niyo po yung mga hindi nakakapagsalita, yung hindi nakakarinig, diba? Kahit ano pong tawag nito, kahit ano pong sabihin natin, kung wala siyang pandinig, hindi po niya maiintindihan. So, ibig sabihin, sabi ko kanina, ang ating katawan ay special na ginawa ng Lord. Meron pong kaparaanan dyan. Kung hindi po siya makarinig, meron tayong mga kamay. Diba? Sign language. Para yung hindi nakakarinig, walang pandinig, hindi nakakapagsalita, magkakaintindihan sa pamamagitan ng kamay. Sign language. Kaya ito pinagkatiwala sa atin kasi gagamitin sa kapakinabangan para sa iba. Amin po ba? Kaya po, sabi nga, kung wala mang paningin pero nakakarinig, ang ating mga labi ang pwede natin gamitin. May paningin nga pero walang pandinig, ang pwede natin gawin ang ating kamay as a sign language, at para maintindihan po at maibahagi natin sa kanila ang salita ng Diyos. Wala po tayong maidadahilan pagdating ng panahon na hindi naman ipinangaral sa akin dahil ako'y ganito, ako'y ganyan. Hindi pwedeng sabihin, hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin ipinangaral ang salita ng Diyos kasi hindi siya makarinig. Kapatid, may kamay, at ang kamay na yan
may bahagi, pinagkatiwalaan tayo ng kamay para gamitin sa kapakinabangan, para doon sa mga hindi nakakarinig. Amen po ba? So lahat ng parte ng katawan natin, pinagkatiwala yan, dapat may pakinabang. Amen po ba? Hallelujah. Hindi po ba? Sabi dito, bilang tao, pinagkatiwalaan tayo ng tahanan. Kanina, ang banal na Espiritu Santo, pinagkatiwalaan tayo ng body. At ang body natin, dito naninirahan si Lord sa ating puso. Diba? Ang Espiritu ng Diyos laging kasama natin. Bilang tayo na tao, may tahanan din tayo. Amen po ba? Pinagkatiwalaan tayo ng tahanan. Kaya, bilang tao, pinagkatiwalaan tayo ng tahanan at ang lahat ng meron tayo ay pahiram lamang sa Kanya. Habang pinagkakatiwalaan tayo ni Lord ng Kanyang ari-arian, ng yaman sa mundong ito, ihandog natin sa Kanya ang ating tahanan, ang ating tirahan, upang may pakinabang. Amin po ba? Kasi tandaan po natin, lahat ng meron tayo, may mga previous studies na lesson na lahat ng meron, na napapag-aralan na ito na lahat ng meron tayo, yan ay hiram lang natin sa Diyos. Pinagkatiwalaan lang tayo. So, habang pinapahiram pa tayo, gamitin po natin for the glory of God. Kung may tirahan tayo, hindi kailangang maganda or whatever, ang mahalaga, ang salita ng Diyos nasa loob ng ating tahanan. Ano po ba? At iyang ang ating tahanan na siyang tinitirahan ng ating pamilya ay naroon din yung salita ng Diyos, kasi ang Diyos ang ating kapartner sa buhay. Amin po ba? So, ang sino man sa atin, lahat tayo may tahanan. Amin po ba? Kaya nangungupahan ka, kay sarili mo na yan, yan ay katiwala ng pinagkatiwala ng sa atin na pahiram. So, habang pinapahiram sa atin, gamitin po natin yan bilang mabubuting katiwala ng yaman ng Diyos. Amin po ba? So, bakit hindi po natin ialay sa Kanya ating tahanan? Magbukas po tayo ng Bible study sa ating mga tahanan. Amin po ba? Para po tayo maranasan natin yung pagpapala ng Diyos. Kasi sabi na, kapag inihandog natin ang tahanan natin sa Diyos, ito po ang sinasabi ng 2 Chronicles 7:16. Sapagkat ngayon ay pinipili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay manatili roon magpakailanman. Sa ibang version po, ang nabasa ko po dito, sabing ganon, ang aking mga mata ay nakatuon sa tahanan ito. Dito ako sasambahin at pupurihin magpakailanman. So, ibig sabihin, ano po, nananahan ang Diyos doon. May protection. Ano po ba? Hallelujah. Kung hindi ang Diyos ang makikinabang sa ating tahanan, sino? Di po ba? Sino ibang makikinabang? Dapat si Lord lang. Amin po ba? Sabi nga, dito sa Lucas 16:10-12, yung verse 12 po ang babasahin ko. Sabi dito, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga yaman ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Amin po ba? Kung hindi natin ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga ari-arian, paano tayo, napakalinaw po ng talata, paano po tayo pagtitiwalaan ng tunay na kayamanan? Ang tunay na kayamanan ay ang may relasyon sa Diyos at merong ugnayan sa Diyos. Amin. Ang tunay na kayamanan si Kristo. Amin po ba? So, ito po ay isang paalala
sa bawat tumanggap ng kaloob ng maging matapat po tayo. Kung ang ating tahanan ay ini-offer natin sa Lord upang doon tayo magturuan, magpalakasan bilang isang pamilya ni Kristo, matutuwa si Lord sa atin. Ano po ba? Sabi po dito, ito po ay isang paalala sa bawat tumanggap ng kaloob, maging matapat po tayo sa ipinagkatiwala sa atin. Amin po ba? Ito alam niyo po, sa bawat isa sa atin, mayroong reminder si Lord. Sabi dito sa aklat ng dito po ako magtatapos sa talata. Dito po sa aklat ng 1:21, 15 hanggang 17. Sabi dito, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Sabi, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Verse 16, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Tandaan po natin, sabi, alagaan mo ang aking tupa. Ang aking mga tupa, sabihin marami. Verse 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Hallelujah. Dun sa unang tanong ni Jesus, umahal siya ni Simon, ang unang tagubilin, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Doon sa pangalawa, tanong ni Jesus, ang bilin sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Doon sa pangatlo, pakainin mo ang aking mga tupa. Amin po ba? Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na tagapagturo ng salita ng Diyos. Huwag tayong manghinawang magturo sa mga tinuturuan natin, or kung meron pa tayong ibang matuturuan na hindi lang tayo nakapokus sa ilan, kundi ang sabi niya, ang aking mga tupa, ibig sabihin marami. Ano po ba? Huwag po tayong titigil magturo doon sa mga tumanggap ng kaloob ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Tandaan po natin ang paalala, pakainin, alagaan. Kung naalala niyo po yung sinabi niya sa aklat ng Juan, na hindi lang basta ibinahagi ang salita, kundi ito'y nananatili. Amin po ba? Nananatili, ibig sabihin hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo ay manatili po tayong magturo hanggat may matuturo. Amin po ba? Kasi pinagkatiwalaan tayo at dapat katiwa-tiwala po tayo. Amin po ba? Sabi sa verse na ito, this means that Jesus wants Peter and us to look after others' believer. Nais ni Jesus na marami pang believers ang makasunod sa Kanya. Tayo po yung tumanggap ng mga pagtuturo, tayo po ay patuloy na magturo dahil tayo pinagkatiwalaan. Amin po ba? Bilang mabubuting katiwala. Sabi nga doon sa verse na ating binasa,
bilang mabuting katiwala, gamitin ito ng may pakinabang. Amin po ba? Magandang umaga po sa bawat isa sa atin na nakapakinig ng aralin ito. Naway may napulot po tayo at may baon po tayo sa umagang ito, sa ating buhay at sa ating sa journey ng ating buhay sa mundong ito. Isang mapagpalang umaga po. Lahat ng papuri, pagluwalhati is sa Diyos lamang. All the glory belongs to God alone. In Jesus' name we pray. Let us pray first. Ama, salamat po sa umagang ito, sa aming mga pag-aralan. Salamat po sa mga salita mo na aming tinanggap. Pagpalain mo po ito ng lubusan sa aming buhay. Na ito'y aming laking bagay po ito sa aming pamumuhay espiritual. Kalusugan ng aming espiritual ay patuloy po namin magpatuloy. Increase our faith, O God. Salamat po sa pangangaral ng salita. Palain mo ang bawat isa at ang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy na maging pagpapala ito sa amin lahat. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Good morning, everybody, and stay blessed, stay safe, and stay strong in faith through Jesus our Lord. Isang mabiyaya at mapagpalang araw sa atin. Shalom!